Good morning everyone! Halika kayo, samahan niyo ko. Punta tayo sa aking terrace. Pakikita ko sa inyo kung gaano kaganda ang aking blooming na and yes, ganyan nga kaganda ang ating terrace sa umaga pag nasi-sheltered ng mga halaman. At yan po ay bougainvillea. At alam nyo, today ay kukwentuhan ko kayo. Kukwentuhan ko kayo ng something na kapupulutan nyo ng aral. Ayan. Pero tingnan muna natin yung aking mga bougainvillea kung gaano kaganda. Ayan. So, yan ang ambience ngayon. Every morning sa aking terrace. Ayan. At a week from now, mas gaganda pa yan dahil magbo-bloom pa yan. Yan ang aking bougainvillea sa aking terrace. At mayroon nga rin nagka-climb dyan na mga dragon fruit. At yung mga dragon fruit na naman, mamumunga naman yan coming September. Hindi ngayon season, kaya walang bunga yan. Diba ganda? Halika at magkwentuhan na tayo. Ayan. Alam nyo, pag mayroon tayong ganitong halaman sa ating terrace, napaka silent peace, no? And yes, alam nyo ba, nia-advise ko sa mga kabataan ngayon, lalo na sa mga OFW na medyo tumatagal na sa abroad. Ayan. So ito po, itong aking bahay kung saan ito yung kinasasakupan ng aking napaka precious na aking bougainvillea. So paano ko nga ba sinimulan ang mga bagay-bagay? When I was 17 years old, nag-aaral pa po ako noon, ipinagsabay ko po ang trabaho. And yes, nung nakagraduate na ako, pinalad po ako na makapag-abroad. At sa abroad nga, hindi ako naging masilan. Habang ako ay nagtatrabaho sa hospital, dahil po ako ay caregiver at the same time, ako po ay physiotherapist. So, habang ako ay nagtatrabaho sa hospital, hindi ako naging masilan. Paglalabas ko sa hospital, imbis na mag-rest na ako, nagpa-part-time po ako. At alam nyo ba kung ano yung mga part-time ko? Hindi po ako namimili. Kahit po, maging tagapaglinis ako ng bahay, yun po ay per hour. Maliit lang po ang swelduhan. Dati po ay, unang-una ko po na pag-abroad ay sa Hong Kong. Pangalawa sa Thailand, at pangalawa naman ay sa Macau. And then, pangatlo po, pang-apat na po ay sa Dubai. Sa Dubai po yung medyo matagal-tagal na ako, no? Matagal-tagal ako. Umabot po ako doon ng 12 years na. Yung mga unang year, yung mga unang country na napuntahan ko, hindi po ako ganun tumagal doon. Madadali lang kasi maliliit ang sweldo. Like yung Hong Kong, yung Thailand, yung Macau. Hindi ko po natatapos yung kontrata ko doon normally, no? Dahil maliliit nga lang ang sweldo. Maliit din ang sweldo sa Dubai, pero mas open po yung part-time. So kaya medyo nagtagal ako doon, no? And then, yung last ko pong abroad ay sa Singapore. Sa Singapore, medyo mahigpit ang part-time, no? Kasi cover tayo ng MOM, no? So, hindi ganun kadaling mag-part-time. But at the same time, syempre, pag tayo ay madiskarte, nagagawa natin ang lahat. So, to cut the story short, habang ako po ay nagtatrabaho sa hospital nung ako'y nasa Dubai pa, nagpa-part-time po ako sa mga bahay-bahay para maglinis. Minsan po sa office, nagpa-file ako ng kanilang mga file works, papers. At minsan naman, nag-dishwasher din ako sa mga sa mga restaurant. Or nagiging cleaners din po ako sa hotel. And yes, yung pakunti-kunti ko na kinikita ko sa part-time, aside dun sa aking sinusweldo sa hospital, nakaipon po ako.
At doon ko nga naipatayo ang bahay na kung saan na tinitirhan ko ngayon. At syempre, nakakasakop dito sa napakaganda kong bonggabilya. And yes, ina-advise ko po sa lahat ng mga OFW or kahit dito lang kayo sa Pilipinas nagtatrabaho, wag po tayong maging bulagsak sa pera. Maging practical po tayo. Ang ibig sabihin ko po dito, kung hindi naman po kailangan, wag nating bilhin. Dahil ipunin po natin, pahalagahan yung bawat kinikita natin. Lagi po nating isipin na hindi po lahat ng araw ay Pasko. Darating at darating po ang araw na tayo ay tatanda. At yung lakas na hinuhold natin nang tayo ay bata pa, pag tayo ay dumating, let's say 40 years old, kahit po gaano pa kalaki ang katawan natin, bulky, chubby, inner circulation, automatically po, ayan ay humihina. So kaya, pahalagahan po natin yung ating lakas at capabilities, blessings na binibigay sa atin ni God habang tayo ay bata pa. Dahil, wag po nating maranasan na pagdating natin ng pagtanda na tayo, kung saan habang bata pa tayo, nagpakahirap na tayo, di ba? Pero bakit kailangan nating dumating sa pagkakataon na nagpakahirap na tayo nung tayo ay bata pa? Bakit hindi tayo naging wise? Bakit hindi natin ginusto na makabili man lang kahit small land at patayuan natin kahit gaano kasimple na bahay? Guys, alam nyo ba? Hindi naman actually kailangan na magpatayo ka ng isang mansion. Basta yung mayroong sheltered ka, komportable ka, umulan at umaraw, bumagyo at kumidlat man yan, komportable ka. Hindi yung nagpakahirap ka na nung ikaw ay bata pa, work mo abroad, and then pagtanda mo, nangungupahan ka pa rin. And then, yung inyong bahay ay hindi ka komportable, kung saan pag umuulan din sa loob. So, napaka miserable ng ganung buhay. So, I just advise to each of every one of you guys na wag tayong umabot sa ganong sitwasyon. Maging wise po tayo habang tayo ay bata pa. Samantalahin natin yung ating lakas. Wag tayong maging mahilig sa mga branded. Tandaan natin yung mga branded na yan. Halimbawa, katulad ko, bumili po ako ng Louis Vuitton na ang halaga ay 150,000 na bag, no? Alam nyo po ba na i-trade in ko yon? Naibenta ko lang po yun ng 60,000. So, tingnan nyo magkano yung nawala ko. Napakalaki, diba? So, I learned from that lesson na kahit branded yung bilhin mo, hindi mo rin ganon ka mahal na may bebenta. It's like, bumili ako ng gold. Yung gold ko, binili ko siya worth 100,000. Nung ako ay nangangailangan na, itinread in ko sa pawn shop. Alam nyo ba, magkano ko lang din naibenta? Naibenta ko lang siya ng almost 80,000. So, nawala yung aking 20,000. So, I advise na kung tayo ay nagkakapera, no? Aside sa pagbili natin ng maliit na lupa, na patatayuan natin ng maliit na bahay na komportable tayo, guys, mag-save tayo. At yung pera na sinisave natin, ilagay natin sa trust fund. Ang trust fund po ay araw-araw kumikita. Yung percentage na kinikita niyan, yan po ay makakadagdag sa inyong savings. And yes, ina-advise ko rin sa inyo na pag kayo ay nag-trust fund, i-automatic roll nyo siya. Huwag nyo siyang i-withdraw every due date ng inyong bank agreement, no? So, pag naka-automatic roll po yan sa inyong bank, once na naka-trust pa ng pera nyo, so yun po ay kumikita pa rin. So, wag nyo na lang withdrawin yung inyong tinikita sa trust fund kung sakasakali man na kayo ay nagta-trust fund. At yan ay makakadagdag din yan sa inyong savings at mapapakinabangan nyo pag dumating na yung araw na kayo nga ay nag-for good na. And yes, alam nyo ba, ang lahat ng yan ay inisip ko kasi ako po ay breadwinner. Breadwinner means ako lahat. Pag nangangailangan ng pamilya ko, sa akin lahat sila tumatakbo. Hanggang sa isang araw, dumating na yung pagkakataon na hindi ko na kaya. Nagkaroon po ako ng cancer. And yes, thanks God dahil na-healed naman ako. So, to cut the story short,
habang tayo ay bata pa. Samantalahin natin yung biyaya na pinagkakaloob sa atin ni God at maging wise tayo sa ating kinikita. Kung tayo ay nasa abroad, kumikita tayo ng malaki, let's save our money and buy some investment, no? Na one of these days, pakikinabangan mo at hindi ka magmumukhang kawawa. Tandaan natin, lahat ng mga tinulungan nating tao, yan ay kilala lang tayo hanggat tayo ay nakakatulong sa kanila. Once na hindi na tayo nakakatulong sa kanila, everything will change upside down, no? So wag tayong umabot sa pagkakataon na kaawaan natin yung sarili natin dahil wala na tayong malapitan. Hayaan natin na i-harvest natin yung ating mga pinaghirapan habang tayo ay bata pa. At lagi nating tatandaan, importante na si God ay nasa puso natin. Dahil once na si God ay nilagay natin sa center ng buhay natin, no matter what, hindi niya tayo pababayaan. Tandaan natin na si God ang unang-una dapat na maging best friend natin. Una sa lahat, siya ang nakakakilala sa atin. Yung mga tipong kailangan natin ng kausap. Imbis na kumontak tayo sa human being, siya muna ang kontakin natin para siya ang maglilid sa atin patungo sa kaliwanagan ng buhay. Let's put God in the center of our lives. Dahil hindi pa man natin inaabot ang ating mga kamay sa Kanya, ito ay inabot na niya. At yun lang, salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli, ito si Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all guys and God bless.